bakit nga ba Canada? Saka dinami-dami ng mga narinig natin na vlog, na balita about sa Canada, especially when you are living in a big city like Toronto and Vancouver na sobrang mahal na raw ang cost of living, sobrang mahal ng renta, ang daming bills na binabayaran, and so on and so forth. Pero marami pa rin mga Pinoy immigrants ang pumupunta sa Toronto, Canada. Sa Canada, marami pa rin Pinoy immigrants ang nagnanais na magtrabaho at magpunta sa bansang Canada. Okay, himay-himayin natin. Bali sa pananaw ng isang Pinoy immigrant na kagaya ko na naninirahan dito for 11 years. Ang unang nakikita ko dyan, bakit marami pa talagang gustong pumunta rito, is number one, ito yung pinaka nakikita ko mas madali maging permanent resident dito sa Canada at mas madali maging citizen. Kasi may mga ibang bansa na, ako galing ako sa Singapore, maganda yung benepisyo, malapit sa Pilipinas, pero doon hindi halos nagbibigay ng permanent residency. So majority of us ang ginagawa is stepping stone lang yung para magpupunta ka sa UK, pupunta ka sa US, pupunta ka sa Canada, and so on. So mga Singapore kami, ang goal mo lang doon is makagain ka ng experience para mas madali ka makapunta sa mga dream country mo such as Canada, US, UK, and so on. So yun yung nakita kong number one, mas madaling maging permanent resident at mas madaling maging citizen sa Canada. Number two, ang isa nakakita ko dito is yung universal healthcare. Ito talaga yung panalo rito sa Canada. Kasi sa US wala naman silang universal healthcare doon. I'm not sure, pero naririnig ko na parang bibili ka ng insurance doon na sobrang mahal. Pero dito yung healthcare is kasama na sa benepisyo mo rito once na maging permanent resident ka rito, maging citizen, kahit na maging work permit holder ka. Sa pagkakaalam ko is lahat mayroong universal healthcare coverage. Can you imagine, manganganak ka dito kahit normal or cesarean delivery yan, wala kang babayaran. So base lang sa experience ko nung nanganak ng asawa ko na CS, wala kang binayaran kahit 5 duling. Bibigyan ka pa ng libreng gatas, libreng diapers sa ospital. Tapos yung ospital na kung saan ka nanganak, parang alam mo, parang private na rin ang itsura niya. May sarili kang washroom, tapos solo mo yung ospital, as in napakaganda. And I have a friend na open heart surgery, walang binayaran kahit 5. O di ba? Dito, pag nagkasakit ka, ang isip mo na lang is paano bumuti yung pakiramdam mo. Hindi ka may stress, hindi sasakit ang ulo ng kamag-anak mo dito sa Canada sa pag-iintindi ng mga bills na babayaran, kasi majority ng mga treatment dito, mga procedure is wala kang babayaran, wala kang ilalabas na pera. Hindi naman siya libre dahil yun ay galing sa tax na binibigay mo sa gobyerno, pero wala kang ilalabas na pera. Majority of the procedure dito sa Canada. So walang stress, hindi mo naiisipin na mag-ipon-ipon ka ng pera para mambayad sa mga bills do sa ospital. So yun yung pinakamalaking panghikaya talaga dito sa Canada, yung tinatawag na universal healthcare. Can you imagine? Wala ka nang babayaran pagpasok mo sa ospital, paglabas mo sa ospital. Hindi katulad sa atin na pag magkasakit ka, papasok pa sa ospital, may stress ka na, tataas yung blood pressure mo kasi wala kang pambayad. Tsaka dito, may correlation, may kaugnayan yung mahabang buhay ng mga tao dito sa ganda ng healthcare system. Kasi dito kahit na homeless ka, kayang-kaya mo makapagpagamot sa mga doktor, makapagpa-laboratory. Kasi lahat dito walang pinupwera, whatever status you have dito sa Canada, ma-avail mo yung
healthcare system ng Canada. Ganun kaganda. Ewan ko lang sa mga student, hindi ko alam sa mga estudyante kung meron silang OHIP na tinatawag kung maninira dito sa Ontario, o meron silang health insurance. Hindi ko masasabi yan kasi hindi ako estudyante dito. Okay, so yun yung malaking panghikayat, yung universal healthcare system. Can you imagine, pupunta ka sa isang bansa na wala kang babayaran pag nagpagamot ka? Oh. Pero may mga exception dyan, lalo na kung wala kang mga dental coverage, dental insurance, kasi dito pag nagpabunot ka ng ngipin, mahal magpabunot ng ngipin dito. Kaya majority ng mga trabaho dito may mga dental insurance, kaya dapat yun ang hahanapin mo. Kaya dito pag full time ka, meron kang dental insurance. Pero mostly yun yung panghikayat dito sa Canada, yung tinatawag na universal healthcare system. Pag nasa Ontario ka, ang tawag dun is OHIP. Okay. Number 3. Siguro, I'm pretty sure, no? Kaya gusto ng tao dito sa Canada kasi pag nandito ka sa Canada is hindi ka agad ma-homesick kasi, especially if you're living in a big city like Toronto tsaka Vancouver, ang daming Filipino community rito. Lumakad ka dyan, kahit sa downtown, kahit magtrabaho ka dito, ang daming Pilipino. Marami kang kabayan na makikita rito, makakausap dito. And one more thing, may mga event dito during summer, during winter, kahit na winter, makikita mo. Pero mas marami pag summer, may mga festival na ginaganap sa iba't ibang klase, sa iba't ibang kultura. Merong sa mga Indian festival, may mga Greek festival. Tapos sa ating mga Pinoy naman is yung sa Taste of Manila, yun yung pinakasikat dito, na kung saan nagpe-prepare sila ng mga Filipino foods. Tapos nag-invite sila ng mga sikat na celebrity sa Pilipinas, and ginaganap yun during weekends para lahat makapunta. So hindi mo rin talaga mararamdaman yung homesick dito kasi it is a multicultural country. Tsaka bawat kultura dito binibigyan nila ng value, pinapahalaga nila. May mga bawat week merong iba't ibang festival by which ini-emphasize yung kanilang kultura. Kung Indian ka, Chinese ka, kung Filipino ka, tapos kung Greek ka, and so on and so forth. So they value the culture of every community here. So yun ang kagandahan dito, multicultural country, diba? And number 4, ang kagandahan dito yung political stability, tsaka yung matatag na ekonomiya. So alam naman natin na ang Canada is mayaman na bansa, matatag na ekonomiya. Anong ibig sabihin nun? Pag matatag na ekonomiya, syempre mayaman yung bansa, maraming trabaho na mai-provide yung bansa sa kanilang mga tao. So ibig sabihin, mas maraming trabaho ang available sa bansang Canada. Kaya gustong-gusto talaga nila rito. Tsaka siyempre, malaki yung paditan ng dolyar. Siyempre, dolyar ang kikitain. So, mas malaki yung may ipapadala natin sa Pilipinas. Okay, number 5. Number 5, ang nakikita ko kasi rito is maganda rito, malapit ka sa bansang US. Nakikita rin ng mga ibang immigrant yun as an advantage. Kasi, kunwari may mga kamag-anak ka sa US, di ba? Pwede kang mag-long drive. Kunwari nasa Niagara Falls ka, pwede ka na punta sa US. Ganun ka-close lang talaga sa border ang Canada at saka US. Iba, it's an advantage, iba disadvantage. Pero ako,
as an immigrant, nakakita ko yun na advantage para sa akin kung ang pag-uusapan is about sa traveling, di ba? Okay, number 6. Yung isang nakikita ko dito is maraming magandang opportunity rito. Although, syempre, pag nasa Pilipinas ka, di ba, ang career mo, abogado, doktor, dentista, teacher. Pagdating dito, hindi mo naman agad makukuha yun. Kasi dito iba yung education nila. Sinasabi na iba na back to zero do, pero hindi back to zero. Ang gagawin dito, hindi yung iba hindi nare-recognize lahat ng pinag-aralan mo. Kaya meron dito tinatawag na mag-upgrade ka. So pag nakapag-upgrade ka naman, makukuha mo naman yung career mo dati sa Pilipinas. Pero syempre, magkisimula ka ulit sa medyo mababang level, kapataas. Pero nandyan pa rin yung opportunity. Maraming trabaho, maraming opportunity dito sa Canada. Okay? Okay, number 7. Marami ring pathway para makarating ka rito. Kunwari, professional ka, skilled worker. Tsaka ang maganda rito sa immigration law dito, immigration policy dito sa Canada, pag naging permanent resident ka, pwede mong makuha yung mga anak mo, pwede mong makuha yung mga magulang mo. Yan. Pwede makuha yung asawa mo. Kahit nga sa estudyante lang, habang nag-aaral ka dito, pwede mong isama yung magulang mo tsaka yung asawa at anak mo. So kasama yun sa package pag naging international student ka. Yun nga lang medyo magastos. Pero yun yung isang immigration policy rito na gusto ng iba na madali mong makakasama yung pamilya mo once na pumunta ka rito. Depende sa pathway na kinuha mo. Okay, number 8. Number 8 is dito masipag ka lang, madiskarte, huwag ka lang medyo mayabang, makakaipon ka talaga dito. Basta huwag ka lang magpapadala sa pressure ng mga kaibigan mo. Oh, dapat may sasakyan ka, dapat may bahay ka. Kailangan dito maging smart ka, maging masipag ka, maging madiskarte ka, makakaipon ka rito at mas marami kang matutulungan ng mga mahal mo sa buhay. And number 9, isang nakikita ko dito, kaya gustong gusto ng maraming immigrant na pumunta rito sa Canada kasi madaling maging citizen dito. Di ba, makailan taon ka lang dito na permanent resident, tapos makomply mo yung mga requirements sila, pwede ka na maging Canadian citizen. Kami nga, after few weeks lang na qualified kami sa requirements na pwede na kami mag-apply as Canadian citizen. In-apply namin agad, tapos kinumply namin lahat ng requirements, kumuha kami ng exam. Madali lang naman exam. Ako ay almost got the perfect score kasi may reviewer ka naman. Only 20 questions lang naman yun. Basa-basa ka lang and then magiging citizen ka na. Tsaka isa pang nakikita ko rito, pang number 10 na idadagdag natin. Yung Canada is mababait yung mga tao in general. Yun ang nakita ko dito. From the first day na nagpunta ako dito sa airport pa lang, nakita ko kung gaano ka babait yung mga Canadian dito. Can you imagine? Kasi tatawagan ko yung asawa ko that time sa airport, wala akong dalang coins, wala akong pera na Canadian dollar na penny. No, 25 cents I think. May tumulong sa akin na Canadian na binigyan ako ng coins, tinulungan pa niya ako paano tumawag gamit yung telepono. Alam mo, inosente tayo, probinsyano. Tinulungan niya akong tawagan yung asawa ko kasi ang usapan namin doon is 8 o'clock, 9 o'clock na wala pa. So tinulungan niya ako, binigyan niya ako ng coins. So doon pala nakita ko na yung kung gaano kabubuti, kababait yung mga Canadian. Kaya dito sabi ko nga, second home na natin to.
di ba? Paganda rito, madali kang makaipon, basta wag ka lang gastador, wag ka lang maluho, at wag kang magsusugal. Kasi dito pag nagsugal ka, wala na yan. Lahat ng pinaghirapan mo, pinaghirapan ng asawa mo, masisira. So yun yung nakikita ko na kagandahan kung bakit marami pa rin mga Pinoy ang gustong mag-migrate dito sa Canada. Magandang bansa. At isa pang idadagdag ko guys, yung Canada is the second largest country sa buong mundo. Second sa Russia. Kasi ang Canada, napakaluwang guys. So marami ditong mga lugar na pwedeng malibutan, pwedeng mapuntahan, na accessible naman talaga. Example ako, I'm living in Toronto. Marami ditong lugar na pwedeng mapuntahan using public transport. Ang kagandahan kasi dito, ito pang 11 pa. Ang pang 11 yung Canada is napakagandang bansa, malaking bansa. Talagang Instagrammable yung mga lugar, malinis. Ewan ko, talagang nakakamangha yung bansa na to. Maganda, malinis, maraming lugar na pwedeng pasyalan. Especially nga dito sa Toronto, no? Isang lang, public transport lang, mapupuntahan mo na yung maraming lugar. Tsaka maganda, malinis talaga. Yung mga nakikita ko nga na lugar na yun, dati sa mga movies, sa mga postcard, pero ngayon nararating mo na kasi kayang-kaya mo nang marating yung lugar na yun gamit lang yung mga public transport. Number 12. Kagandahan dito sa Canada guys, kahit wala kang pampaaral dito, pwede kang mag-aral dito nang wala kang pera. Pag bibigyan ka ng Canada ng gobyerno ng loan para makapag-aral ka, and then pwede mong i-repay yun kapag nakapagtrabaho ka na. O, di ba? Ganun kaganda dito. Regardless of your income. Malaki man ang income mo, maliit man ang income mo, pwede ka mag-apply. Pero syempre, ibabalance yun. Pag mas maliit yung income mo, mas malaki yung allowance na makukuha mo sa gobyerno. Mas malaki yung sweldo mo, mas maliit yung grant na makukuha mo sa gobyerno. Okay, di ba? Number 13, di ba? Ang dami na eh. Dito sa Canada, pag nagkaanak ka, bibigyan din ng gobyerno ng allowance yung anak mo. Okay, nyo imagine, tutulungan ka para i-raise ng maayos yung anak mo. Pero, depende pa rin yun sa income nyo as family. Kapag mas maliit yung income nyo as family, mas malaki yung bibigay sa mga kids mo. Pag mas malaki naman yung income nyo as family, maliit naman yung ma-receive ng kids nyo. So, binabalance dito lahat. Okay. Number 14. Dito, pag may anak ka, mula kindergarten hanggang high school, libre yan, walang babayaran. Ang kagandahan dito, ako as public school teacher sa Pilipinas, nakita ko yung hirap ng mga estudyante natin. Pumapasok silang gutom, tapos minsan may mga reasons pa bakit hindi sila nakapasok, kasi walang pamasahe, malayong lugar, umuulan, bumabagyo, hindi makarating sa school, may baha sa lugar, and so on. Dito sa Canada, alam nyo guys, hindi hadlang na wala kang pamasahe sa Canada. Katulad dito sa Toronto, may libreng school bus yung mga bata. Susunduin ka, malapit doon mismo sa bahay nyo. Tapos meron silang tinatawag na snack program. Yun, pwede ka nang kumain doon. Bibigyan ka ng school. Kung kailangan mo ng tutoring, meron din, libre din. Kung kailangan mo ng program, meron din libre from the government. Tapos kung medyo malayo pa rin yung bahay nyo, maglilibot ka, pati public transport dito libre sa mga bata. Hanggang 12 years old, walang babayaran, free lahat yan. Ganyan kaganda rito. Kaya sabi ko, maswerte yung mga
mga bata na nandito kasi hindi problema yung pamasahe, hindi po problema yung public transport kasi pinagkakaloob na ng gobyerno lahat-lahat sa kanila. Ang gagawin lang ng mga bata rito, mag-aral para sa kanilang maayos na buhay. Tsaka ang maganda pa rito, pag estudyante ka, mas binibigyan ng priority para makapagtrabaho ka dito ng maayos. Binibigyan ka ng part-time job. Diba? Talagang, kasi paniniwala talaga nila na yung mga kabataan dito, yan yung yung pag-asa ng bayan. Siyempre, sila yung mga magiging future leader ng ating bansa. Okay, number 15. Sobrang dami, oh. Ang gusto ko rito sa Canada, guys, yung just be yourself dito eh. Parang kung anong gusto mong gawin dito, magagawa mo. Kung anong gusto mong isuot, kung anong gusto mong itsura, lumabas ka sa bahay niyo, walang makikialam sa'yo. Mahaba buhok mo, kalbo ang buhok mo, ano man ang kulay mo, hindi ka papakialaman. Yun ang gusto ko dito. Lumabas ka naka-pajama, they don't care. Lumabas ka ng walang damit, they don't care. Iba dito, so you can express yourself dito kung anong gusto mo. Kaya dito talagang malaya ang mga tao na gawin kung anong gusto nila. Tsaka dito, ewan ko sa iba kung advantage to, number 16 tayo, kung advantage to or disadvantage. Dito kapag 18 pa lang, they allow the kids na pwede na mag-separate ng bahay, bumukod na. Hindi katulad sa atin na kahit na 20, 30, 40 kasama pa ng magulang dito, tinuturuan yung mga bata na maging independent sa kanilang buhay. Which for me is a good thing, pero sa atin kasi mga Pinoy yung family close ties na tinatawag, ng bonding natin is kakaiba. So yun yung mga nakikita kong advantage bakit maraming mga immigrants na nagpupunta rito sa Canada, despite the fact na talagang mahal mamuhay dito, mataas yung tax, mataas yung cost of living. Pero sabi ko nga, lahat naman ng bansa sa buong mundo nagtaas na yung cost of living eh. So depende na lang sa yan paano mo i-manage, malilesen yung mga burden na may experience mo, mga challenges dito sa Canada. Kahit naman sa Pilipinas, di ba, maraming mga advantages, disadvantages. Pero talagang tingnan na lang natin yung mga advantages na makukuha natin living here in Canada. Kasi ang nakikita ko rito, long-term benefit para sa ating pamilya. Tapos yung tayo tumatanda araw-araw, time will come, magkakasakit tayo, yung universal healthcare system na tinatawag, masyadong talagang maganda yun. Tapos yung education for all dito. Tapos yung free na public transport sa mga kids, malaking advantage na yun. Tsaka yung magandang mamuhay dito kasi mababait yung mga tao in general. Tsaka yung peaceful, tsaka iba rito eh. Maituturing mo na pangalawang pamilya. Pero ito yung mga advantages, di ba? Pero siyempre, marami pa rin talagang disadvantages yung pamumuhay dito sa Canada. Hindi ko na i-elaborate, ibibigay ko na lang isa-isa. Okay, number 1, siyempre malayo sa Pilipinas. Pag umuwi ka, mahal ng pamasahe. Isa nga, uwi ka, halos kalahating milyon, pamasahe lang. O, number 2, malayo ka sa pamilya mo, mga kamag-anak mo, kaibigan. Minsan day off mo, nagkatrabaho ka pa rin, holiday. Tsaka dito, trabaho, bawal tama dito. And so on. So, yun lang muna guys. So, didiscuss ko lang sa inyo yung mga advantages of living here in Toronto, Canada. Tsaka, bakit maraming mga immigrants pa rin na talagang gustong-gusto magpunta
dito sa napakagandang bansang Canada. So ilang, once again, this is Alfred of Sir Alfred TV. Sa ating Facebook page na Teacher's Notebook, huwag kayong manawang sumubaybay sa ating channel, sa ating page. So hanggang sa muli, ito po muli si Sir Alfred TV dito sa Toronto, Canada. So mag-share tayo araw-araw ng video ng buhay dito sa Canada, trabaho, mga magandang pangyayari, mga events, anything and everything under the sun. Basta buhay sa Canada. Kung may mga message kayo, message lang tayo at sasagutin natin sa abot ng ating mga makakaya. Kung may mga trabahong available dito, maglalagay tayong link sa ating comment section para makatulong din tayo sa abot ng ating makakaya. So, hanggang sa muli, this is Alfred of Sir Alfred TV. Please like, comment, share, subscribe. Babu!